VP Sara gives up DepEd's 150 million confidential funds for 2024. Good news ba yon or bad news? Pero ito ang siguradong good news. Ekonomiya lumago ng 5.9%. Balita ng Filipino Star ngayon. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng taong 2023. Nasa 5.9% ang economic growth. Mas mataas kumpara sa 4.3% noong ikalawang quarter. Kaya naman, tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy itong magsisikap para maabot ang mga target ng pagbabago sa ekonomiya at panlipunan ng bansa. Ayon naman kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy na lumalago sa kabila ng ilang malalaking headwind na naranasan at patuloy na nararanasan ng bansa. Ang 5.9% GDP growth sa ikatlong quarter ng 2023 ay isang markadong pagpapabuti mula sa 4.3% growth sa second quarter. At dahil sa performance na ito, ang ekonomiya ng Pilipinas ang pinakamabilis sa mga pangunahing umuusbong na ekonomiya sa Asia na naglabas ng kanilang ikatlong quarter ng 2023 GDP growth. Vietnam sa 5.3%, Indonesia at China sa 4.9% at Malaysia sa 3.3%. Ayon kay Balisacan, maituturing na improvement ang paglago ng ekonomiya ngayon kumpara noong ikaraang quarter. Kaya naman po, kahit na anong gawin ng mga anti-Marcos dyan, pagsamasamahin nyo na po sila. Dahil these people are bent on putting down this administration. Pero nakita nyo naman, dire-diretso lang ang pagtrabaho ng ating presidente. At dahil po dito, Marcos approval rating still robust despite drop. Ayon naman po sa The Manila Times. Natural lang po ang mga ratings na yan sa ating mga government officials mula presidente downwards. Dahil may mga issue po na pumapasok, dumarating, yung iba positive, yung iba negative. And in one way or the other, apektado po ang mga ratings nila. Pero kahit na po bumaba ang rating ng ating presidente, ito po ay considered pa rin robust. President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte continue to enjoy the approval and trust of Filipinos, although their ratings have gone down in a survey conducted by a non-government organization in September. Marcos recorded a performance rating of 77%, which is 5% lower than the 82% in the second quarter, according to the RP Mission and Development Foundation Incorporated, which conducted the Boses ng Bayan survey on 10,000 people from September 20 to 30, 2023. Duterte's rating decreased by 10 percentage points to 76% from the previous 86%. But President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte continue to enjoy the approval and trust of Filipinos. Yan po kahit na inuulan ng husto, ng pagbatikos at pagpuna si Vice President Sara Duterte. Pero nandun pa rin po ang tiwala at approval ng mga Pilipino kay VP Sara. Mas lalo na kay PBBM. Dahil nakita po naman natin ang kanyang walang pagod na pagtatrabaho. Kaya nga po lumalago yung ating ekonomiya. Kung tutuusin, yung mga nag-iingay lang sa social media, napakaliit pong porsyento yan. You cannot put good people down. Yung mga nagsasabing, wala na yung unity team na yan. May lamat na yan, sira na yan. Kahit na sinasabi nutong si Malutikia, kung napanood niyo yung kanyang mga pahayag, na umpisa pa lang, wala na daw siyang tiwala dyan sa unity team na yan. Kung tutuusin, sino lang ba ang mga nagsasabi ng mga ganyan mga pahayag? Di yung sa simula pa lang, hindi na sumusuporta sa unity team. So, ano ang i-expect nyo sa kanila? Kasi kung hindi natin susuportahan ang unity team, talagang babagsak tayo. Kaya tayo mga sumusuporta sa unity team, kailangan natin magpakita ng puwersa. Dapat hindi mawala ang ating suporta kay PBBM at saka kay VP Sara. Huwag na muna natin pag-usapan yung 2028 elections.
Marami pang pwedeng mangyari dyan. Pwedeng tumakbo si VP Sara, pwedeng hindi. Pero ang importante ay yung ngayon. So itong mga tao natin sa gobyerno na sinasabing hindi naman sila naghahanda para sa 2028 elections, kitang-kita naman natin yung mga galawan nila. Kahit na po kami ay ordinaryong mamamayan lang, nakikita po namin, nararamdaman po namin, alam namin kung sino yung tapat at yung nagpapanggap. Lalo na ngayon na mas maraming Pilipino na ang interesado sa politika. Dahil ayaw na namin mangyari na kayo-kayo na lang dyan sa gobyerno ang gumalaw sa gusto nyong gawin. Hindi na po papayag ang taong bayan na basta na lang uupo na lang kami sa isang tabi at papanoorin namin kung ano man ang ginagawa nyo para sa ating bansa. Tulad nga po nitong pagsubaybay ng taong bayan dito sa confidential funds ng ating Vice President Sara Duterte. Good news ba o bad news ang kanyang pag-give up sa kanyang confidential fund? Sabi po dito sa The Manila Times, Duterte gives up OVP confidential fund. Vice President Sara Duterte has given up her office's request for a 500 million pesos confidential fund to end the divisiveness it has generated. Duterte on Thursday attended the Senate plenary debate for the proposed 2024 budget of the Office of the Vice President. The House of Representatives had slashed the OVP's original budget of 2.378 billion pesos to 1.874 billion pesos, realigning the 500 million pesos intended for the confidential fund to agencies involved in securing national defense. No more. Vice President Sara Duterte is all smiles as she attends a Senate hearing on her office's proposed 2024 budget, which includes the controversial confidential funds, on Thursday, November 9, 2023. Duterte, however, said she was giving up the fund because it was a divisive issue. Sabi po ni VP Sara sa kanyang statement, the Office of the Vice President can only propose a budget to support the safe implementation of our programs, activities, and projects to alleviate poverty and promote the general welfare of every Filipino family. Nonetheless, we will no longer pursue the confidential funds. Why? Because this issue is divisive, and as the Vice President, I swore an oath to keep the country peaceful and strong. Naging watak po talaga kasi ang Pilipino dahil sa issue na to. Lalo na nung tinanggal ng House of Representatives yung budget para sa confidential funds ng OVP at ng DepEd. Pero kung tutuusin, hindi lang naman po sila ang tinanggalan ng budget. Kaya lang, nasentro lang dito sa OVP at saka sa DepEd. Pero alam nyo, nakakalungkot po talaga ito nung kanilang tinanggal ang budget ng OVP. Dahil nga po, kaming naniniwala sa ginagawa ni VP Sara ay nalulungkot. Dahil alam namin na part of the confidential funds ay ginagamit po sa pagsugpo sa mga maakaliwang grupo na nagre-recruit ng ating mga kabataan sa mga paaralan. Yan po, totoo yan. Hindi po natin pwedeng pasinungalingan yan. Hindi natin pwedeng pagtakpan yan. Nakikita po yan ng mamamayang Pilipino. Sa papaano ngayon, wala ng confidential funds ang OVP. Di maglalakas loob na naman ang mga maakaliwang grupo para mag-recruit ng ating mga kabataan. Kawawa naman ang mga kabataan natin. Nalalason ang kanilang mga isipan ng mga grupong ito na walang hangad kundi ang bumagsak ang Pilipinas dahil gusto nila sila ang maghari-harian. Pero dahil nga daw sa ayaw ni VP Sara ng divisiveness, ayaw niya ng pagkakawatak-watak dahil nanumpa siya to keep the country peaceful and strong. Paano naman magiging peaceful and strong kung ganitong may divisiveness? So ngayon, marami ka pa rin mababasa mga comments. Kaya nga ang hirap ng lagay ng ating presidente, ng ating vice president, kasi ang nangyayari dyan, damn if you do, damn if you don't. Nung humihingi ng confidential funds, ang daming kyaw-kyaw. Ngayon nag-give up na, hindi pa rin matapos-tapos ang mga batikos at ang mga parinig, ang mga pasaring. Ang gusto lang ng ating vice president ay ang maging matahimik ang lahat. Pero sabi ko nga sa inyo maliit na porsyento lang po yung mga nag-iingay. Dahil katibayan nga po itong performance survey
na ginawa ng Boses ng Bayan, kung saan ang presidente natin Bongbong Marcos ay nakakuha ng 77%, si Vice President Sara Duterte 76%, ang Senate President na si Mig Zubiri 72%, at ang House Speaker na si Martin Romualdez ay 75%. Pero sa tingin ba natin, matatapos ang ingay na ginawa nitong confidential funds na to? Ngayon nag-give up na si VP Sara. Sa tingin ninyo, matatahimik na ang madlang tao? Sa tingin ninyo, nanalo na ang House of Representatives? Hindi pa po. Hanggat hindi pinagbibigyan ng House of Representatives ang request, ang hinihingi ng taong bayan na accountability, hindi po matatapos ito. Akala nyo ba makakatulong ito kay Speaker Martin Romualdez, yung kanilang pananahimik, yung ipinipilit nila na naglabas ang COA ng report na all is fine with them, na walang nakitang anomalya sa kanila? Ito po ang nagiging sigaw ng bayan ngayon, na maglabas naman sila ng accountability. Ipakita nila sa taong bayan dahil lumalakas po ang clamor ng madlang tao para sila naman ang maglabas ng kanilang detalyadong expenses kung saan nila ginamit ang pera ng bayan. Napakahirap po bang gawin yon? Hindi ba dapat tumalima rin ang House at magbigay din sila ng example, ipakita sa mga Pilipino na talagang sila ay tapat sa kanilang trabaho, na ang una nilang pakay ay ang pagsilbihan ang taong bayan. Ilabas nyo na po ang hinihingi ng tao. Ang magpakita kayo ng accountability. Sino po kaya sa mga representatives natin ang unang-unang magpapakita ng ehemplo? Tanong din po natin, doon sa mga kapartido ni former President Rodrigo Duterte. Ngayong hinihingi ni former President na maglabas daw sila ng kanilang mga detalyadong expenses. Hindi kaya dapat mauna rin ang mga taga-partido ni former President at saka yung anak niya pong si Pulong Duterte na miyembro din ng House of Representatives. Kung talaga pong gusto ninyo ng pagkakaisa at wala yung divisiveness na yan, dapat siguro magpakita na rin kayo ng inyong mga ginastos na gamit ang pera ng bayan. Siguro naman simple lang naman yung hiling na yon. Hindi na lang po siguro si former President ang humihingi ng request na yon. Marami na pong Pilipino ang nagsasalita at hinihintay kung kailan naman maglalabas ang House ng kanilang detalyadong paggastos. The people has the right to know. Ganun lang po kasimple yun. Para medyo tumahimik naman po ang bayan natin. Para matapos itong issue sa confidential funds, sa extraordinary expenses, let us all lay down the cards on the table. Para naman po masabi ng taong bayan na talagang ang gobyerno natin ay pantay-pantay. Hanggat hindi po na isa sa katuparan nito, hindi po natin maaasahan na tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa. Lalo na po pagdating sa usapin ng paggastos ng pera ng bayan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.